aking YouTube channel namin called The Exaures. So, ito yung husband ko. His name is Benary. And ito naman yung aking anak na si Axel. And he is 7 years old. So, wala sila ngayon sa video. Kasi yung asawa ko is nag-work ngayon. And yung anak ko naman is busy-busyhan. Anyway, so what I'm going to share is the top challenges and rewards of Filipino families living in Australia on a 482 visa. So moving in Australia talagang napaka-challenging and incredible adventure for us as a family. And yun, what I'm going to share first are the challenges. So ang unang-unang challenge would be ang pagpaprocess ng visa naming family. So yun, napaka-time consuming and stressful ng pagpaprocess ng visa namin. Buti na lang kahit papano is meron kaming agent na tumulong sa amin para mag-asikaso ng papers and documents. So kahit paano na-lessen yung worries namin and yung yun, nag-guide kami sa mga dapat namin i-prepare na documents. Pero challenging pa rin siya and super costly. So yung number 2 challenge namin is high cost of living. So galing kasi kaming ako and yung anak ko sa Philippines while yung asawa ko is in Dubai. Galing siya sa Dubai kasi nga dun siya nag-work. And yun, pagdating namin dito is talagang laki ng adjustment kasi ang mahal ng rent, ng utilities, groceries and all that. So talagang gumawa kami ng paraan kahit paano ma-lessen yung expenses namin. So nag-start kami in a share house, which is napakalaking tulong para nung nag-move kami is meron na kaming savings. So, yun yung napakalaking adjustments. Although, alam naman namin na mataas talaga yung cost of living dito. Pero, pag nandito ka na, is talaga masyashock ka pa rin. The challenge would be work adjustments. So, adapting to a new environment nga is napaka-challenging, especially iba't iba yung mga cultures dito. Although yung asawa ko and ako nakapag-work na sa Dubai and different nationalities din yung kasama namin, iba pa rin pag nandito ka na sa Australia. And ayun, nakapag-adjust naman kami as alam niyo naman yung mga Pilipino. Madali naman din tayong makapag-adjust. Pero yun nga, kahit saang bansa ka magpunta is ando doon yung laging pag-a-adjust mo kahit na may work experience ka na. Kasi iba yung ways ng paggawa nila ng trabaho sa ways na kinagisnan mo like in Dubai or Philippines. So, third challenge would be yung school or education ni Axel. So, pagdating namin dito, in-enroll namin siya and we got like 1.5 months na bumalik yung email, nag-reply sila na sa gantong school namin siya i-enroll. And yun, exempted naman siya and wala kaming binayaran sa tuition fees. We are located here in Canberra. So yun, napakalaking tulong kasi napakamahal ng tuition fees dito. So, nag-adjust talaga yung anak ko sa school dito kasi nga ibang-iba yung yun nga, yung classmates niya, iba't ibang nationalities na hindi katulad sa Philippines, Tagalog lang. While here, nabigla siya, na-culture shock siya. Pero kahit paano nakapag-adjust na siya ngayon. And yun. Yung fifth challenge namin is yung homesickness. So dahil nga malayo kami sa friends and families in the Philippines, yun, homesick pa rin kami kahit na sanay naman na kami kasi OFW ko and yung asawa ko din dati. So, hindi mawawala yung homesickness kasi pagdating dito is kayo lang talagang family. Kaya, gumawa rin kami ng ways para kahit paano magkaroon din kami ng friends dito. And yun, sa tulong din ng Facebook and social media, nakakatawag kami sa Philippines. So, kahit paano nalilesen yung homesickness namin. So, yun yung 5 challenges namin. So, despite nga the challenges, marami pa ring rewards na ma-offer ang Australia. So, number 1 reward would be the beautiful natural scenery. So, napakadami ditong parks, saktong-sakto at
yun nga, family of 3 kami, may maliit na bata. And tuwang-tuwa siya nung pagdating dito kasi ang daming playground and fresh air. Tapos, ang daming puno. So, nakakatuwa. Ang daming playgrounds and parks na pwede kang puntahan na free of charge. Yun yung natutuwa kami dito pagdating namin. Especially yung anak namin. Sa dami ng parks, sobrang laki ng Australia, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Anyway, dahil nga, yun, sa Canberra kami. So, dito muna kami naglalagay at na-explore yung Canberra. So, number 2 would be yung community. So, pagdating namin dito sa Australia, as in wala kaming kakilala, mayroon kaming mga friends, pero sa iba't ibang location ng Australia. So, pagdating namin dito sa Canberra, may mga na-meet kaming Filipinos, wherein sumama kami dun sa community nila. And, yun, nakatulong yun sa amin para kahit paano malesen yung homesickness namin. Yung mga Australians din is super friendly. And kapag naglalakad ka lang, merong magsasabi sa'yo good day night. So, yun yung mga nakakatuwa ditong experience. Super welcoming nila dito. 3 would be yung cultural diversity. So, daming nationalities dito. So, ang daming nationalities and ang daming food scenes, iba't ibang restaurants, pwede mo i-try yung mga kanilang iba't ibang foods and all that. So, nakakatuwa. And super kakaibang experience sa aming family. So, number 4 is yung career opportunity. So, ako, bali yung skills ko and yung experience ko is talagang hospitality lang siya. Pagdating ko dito, siguro after few months, ayun, nakahanap ako ng work sa isang office, sa isang law firm here in Australia, and yun, nabigyan ako ng chance to be a reception and office support doon kahit wala akong experience. So, nakakatuwa. Number 5, yung quality of life. So, napakaganda ng quality of life dito and talaga yung work-life balance is nandito. Yung asawa ko, example na lang is yung asawa ko, sa Dubai nag-work siya almost 14 hours a day. Tapos, hindi na bayad yung overtime niya kasi may position siya doon. Pero pagdating niya dito, nakakakuha siya ng 3 days off in a week. And nakakakuha din siya ng weekends off, kahit isang weekends off na bibigyan siya. Compare sa Dubai na talagang malabo kang mabigyan ng weekend off. And super busy dun sa work niya. Pero pagdating niya dito, nabigyan siya ng 3 days off. And yun, super laid back dito. Also, sa work ko ngayon, pag hindi mo na kailangan dalhin yung work mo sa bahay. As in, kasi hanggang 5 lang ako. So, exact 5, pwede ka nang umalis. Hindi ka tulad sa Philippines na kailangan mo pang pag-overtime ka pa nila, etc. ng ganyan. Talagang maganda yung work-life balance dito. And masasabi kong nakafocus talaga sila para may time ka sa family. So, marami pang rewarding dito sa Australia. Dahil kami ay 482 visa, meron kaming chance para maging permanent residents after 2 years. So, we're working on that next year. So, yung asawa ko is mag-review na siya for his English test ulit kasi expired na yung English test niya. So, yun yung wino-work out niya ngayon. Siya lang pala yung kailangang kumilos doon kasi nga nakasalalay sa kanya yung English test. Anyway, 6 would be yung life ni Axel paglaki niya dito. As in, maganda yung magiging buhay niya, especially actually yun naman talaga yung pinunta namin dito is para sa anak namin. Yun lang talaga yung main goal namin is mabigyan siya ng magandang future. And yun yung nakita namin na super rewarding
dito sa Australia in the future para sa anak namin. So, yun, I hope that you like this video, or if you have any comments or suggestions or feedbacks, just comment down below. Or if you want me to share anything na alam ko about 482 visa, I am very happy to share that with you. Basta na-experience na namin and yun nga, alam ko. Anyway, I hope yung video na to is nakatulong about sa challenges and rewards. And yun nga, sinishare ko lang naman yung experience namin here as a Filipino family on a 482 visa. So see you on my next video.